There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po lalo na sa mga kumakain sa mga oras na ito. Umalingasaw ang nabistong operasyon ng isang punerarya kung saan inabutang nakatambak lang ang 10 bangkay. Niwala sa cold storage ang ilan sa mga labing hindi pa na-embalsamo mula po Abril, kaya lusaw na sa formalin. Ipinakandado na ang punerarya kung saan din nakatira ang pamilya ng may-ari. Nakatutok si Mark Salazar. Exclusive. Sa videong hawak ng Manila Sanitary Department, makikita ang maliit na opisina ng Body and Light Funeral Services sa Santa Cruz, Maynila. Ang opisina, siya na ring family living area ng may-ari. Ilang di pa lang mula sa kanilang kusina at silid kainan, ang morgue na inabutan pang may nakatambak na bangkay sa isang sulok. Meron ding isang kamamatay lang na nag-iintay maimbalsamo pero wala sa cold storage. Kaninang umaga, pinuntahan ito ng autoridad para ipasara. Ordinarya siya pero walang permit, wala kailangan ng permit. Walang permit, walang sanitary permit, wala rin office permit actually. Banta sa kalusugan dahil unang-una na-imbalsa mo, inimbalsa mo dun sa lugar po na yon. Dapat po, unang-una, aircon nga, dapat po ventilated, naka-tiles po siya ng malinaw, tapos po wala pong amoy, maayos po yung may mga stainless po na istakan ng mga patay ng cadaver kung gagawin po. Yun po talaga yung proper, saka po. Kumbaga, tas may refrigerator. Kinumpiska ng mga otoridad ang 10 bangkay ng Body and Light Funeral para ilipat sa ibang punerarya. Masuka-suka ang mga nagbubuhat ng body bags sa tindi ng amoy. Ito ang health hazard na tinutukoy ng Sanitary Department na tila hindi naman ininda ng may-ari ng Body and Light. Yun po. Opo. Naintindihan ko po. Opo. Pero wala naman pong hindi po naman abot dito. Diyan lang. 2 sa 10 bangkay ay lusaw na sa formalin dahil Abril pang nakatenga nang wala sa freezer. Gusto namin malaman yung mga pangalan para mapanawagan namin yung pamilya na sa ganun mabigyan namin ng maayos na burol, ng maayos na libing na kaya sasagutin naman ng City of Manila kung ano man yung kailangan. Kung kailangan natin paburol, bigyan ng casket, bigyan ng paglilibingan, gagawin po namin sa Manila. Ang problema po kasi is yung sa permit lang po. So wala kayong permit kasi Yung morgue po, lang permit. yung morgue. Yes po. Paano pong mangyayari ngayon na Ipapaayos lang po yung mga permit. paliwanag naman ng punerarya tungkol sa 10 bangkay, walaan nila itong pagkakakilanlan o pamilyang kukuha. Mga mendicants po ng Manila. Kunyari po, namatay po sa lansangan, walang family, kami po ang kumukuha. Pwedeng i-apply ng mga punerarya sa DSWD ang unclaimed bodies na ito para sa burial assistance sa ilalim ng Paupers Burial Program. Sabi ng direktor ng Manila North Cemetery, maaaring racket ito ng mga fly-by-night punerarya. Pag nagpunta ka sa amin sa North Cemetery, makikita mo marami kaming ron. May mga nakaparada akong yung karo. Kasi kulang sila ng permit eh. Ang ginagawa namin, para naman hindi maapektuhan yung pamilya, papayagan namin silang pumasok. Okay lang silang pumasok. Pero paglabas nila, pag nalibing na nila, paglabas nila, i-hold namin yung karo nila, hanapan na silang papeles. Pag wala sila nakuha ng papeles, papipirmahin namin sila na voluntary na iniwan nila yung karo nila dahil wala sila lisensya. Itinanggi ng Body and Light na intensyon nilang i-apply ang mga bangkay ng pulubi sa programa ng DSWD. Aayusan at iaataol ang 10 bangkay sa kaihihimlay sa Manila North Cemetery. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At kabilang po ang Pilipinas sa mga nag-issue ng tsunami warning dahil sa paglindol sa Russia. Bagaman binawi na yan ang PHIVOLCS bago mag-alas 5 ng hapon at walang naging pinsala. Sakaling mangyari sa Pilipinas ang ganyang kalakas na lindol sa dagat, gaano katagal naman meron para lumikas bago tumama ang mga tsunami? Nakatutok si Chino Gaston. Kahit naramdaman sa kalupaan ng Russia, nasa dagat talaga
ang mismong epicenter ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Kamchatka Peninsula roon. Kaya lumikha ng tsunami ang matinding paggalaw sa ilalim ng dagat. Mabilis na binalaan ang mga bansa sa dagat Pasipiko, kabilang ang China, Hawaii, Solomon Islands, Ecuador at Chile. Pati Pilipinas, kahit pa 5,000 kilometro ang layo mula sa Kamchatka, Russia. Hanggang halos 1 metrong alon ng tsunami ang posibleng humampas sa mga baybaying nakaharap sa Pacific Ocean mula Luzon hanggang Mindanao. Doon sa Russia, hindi ko alam, but I'm sure mataas ang tsunami doon. But it travels for more than 6 hours or at least 6 hours. So habang may tinatamaan ng mga islands yan na liit. Kaya inalerto ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. We also inform yung ating mga mangingisda, yung ating mga nagdadayag na kung pwedeng wag po munang pumalaot dahil sa posibleng magiging epekto ng tsunami. Definitely, hanggang nakataas po yan, our DRGs are on standby and kept on coordination with the LGUs, DRRMs, and ating mga coastal barangays. Agad pinalikas ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa tulad sa Cagayan. Nagsuspinde rin ng klase ang ilang LGU at pinalayo ang mga turista sa mga baybayin sa abiso ng Department of Tourism. Dahil walang naitalang sea level disturbances, mag-aalas 5 ng hapon kanina nang i-lift ng FIVOX ang tsunami warning. Pero ano nga ba ang magiging epekto kung mangyari ang 8.7 magnitude na lindol sa dagat ng Pilipinas? Ayon sa FIVOX, ang Philippine Trench lang na nasa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao ang pwedeng magdulot ng ganitong kalakas na lindol na mauuwi sa tsunami. Oras na mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa bago tumama ang tsunami. In the Philippines po kasi, pag nandito lang nangyari sa bakuran natin o within Philippines, it takes only 2 minutes. Maswerte na po yung mga bayan na may 15 minutes. As early as mga 10 years ago pa, we encourage all the communities, the LGUs, to really develop their tsunami evacuation plans. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tinawag na mali ng isang dating Supreme Court Justice at ng isa sa mga bumalangkas ng konstitusyon ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Suwestyon ng isa, magpatawag ng oral arguments ang Korte sa pagtalakay sa apela ng Kamara. Nakatutok si Maki Pulido. Kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, nagkamali ang Korte Suprema nang sabihin itong nalabag ang 1-year bar rule sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat may 3 reklamong na unang inihain ng ilang pribadong individual at inendorso ng ilang mambabatas, ang ika-4 na complaint lang daw ang pinagbutohan at inaprubahan ng plenaryo ng Kamara. Naaksyonan na raw ito bago pa nag-adjourn ng Kamara noong February 5, 2025. When the House adjourned. So when the House adjourned, the 4th complaint was already approved by the plenary and it already reached the Senate. So obviously, the 1-year bar rule cannot apply to the 4th complaint. The 4th complaint was filed on time. So it's a very basic error there, and I think it deserves to be reconsidered by the Supreme Court. Sangayon dito ang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monson. The Supreme Court overreached its powers under Article 8, Section 1. If the Supreme Court made mistakes or were wrong in what they were doing or unfair, unjust, and so on, then the people can go to the Ombudsman. Pagdedesisyonan ng Senado sa August 6 ang susunod nilang hakbang kaugnay ng impeachment complaint. Pero sabi ni Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. It's not yet final. Normally, you act when it's already final. Because there's a chance, because it's not yet final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Sana raw, sabi ni Carpio, itama ng Korte Suprema ang desisyon nito. Payo niya, magpatawag ng oral argument bago desisyonan ng motion for reconsideration na ihahain ng Kamara. In very important constitutional cases, always
there will be a oral argument, because it is in the oral argument where you can really see the entire picture. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatuto, 24 oras. Patuloy umanong maninindigan si Vice President Sara Duterte laban sa anyay kasakiman ng mga lider na pababagsakin ng bansa. Sinabi niya yan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ng bise, our country deserves better. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta. Napakalaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Iniimbestigahan na ng Justice Department ang sumbong ng ilang kaanak ng missing sa Bungeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis IDG na kasuhan nila si Don Patidongan. Pinadidiin pa siya bilang mastermind sa kaso. Samantala, may mga nakuha ulit na bungo at buto ng tao sa Taal Lake. Nakatutok si Salima Refran. Takang-taka ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa inilapit umano sa kanila ng mga nagpakilalang pulis CIDG. Gusto umano ng mga pulis na kasuhan nila ang whistleblower na si Don Patidongan at idiin bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si and sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Don Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Don? Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kung palabasin, sila Sir Don, yung may kasalanan po talaga sa lahat o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Ang insidenteng ito nakarating na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Matatanda ang hiningi ni Remulla kay PNP Chief Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa issue ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, vine-verify pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Samantala, matapos ang isang linggong suspension sa diving operations dahil sa masamang panahon, nakakuha ng bungo at iba pang buto ng tao ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake kahapon. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin May ngipin na kasama. May DNA rin yun kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Tulad ng mga naunang nakuhang buto, dadaan ang mga ito sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Nakuha ang mga buto sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Sumailalim naman sa dagdag na interviews ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Samantala, ang abogado ng 12 pulis na pinahaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabungero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagpatuloy ang pamamahagi ng chairmanship ng 41 komite ng Senado.
Pinakamarami ang hawak ni Senador Alan Peter Cayetano, habang kay Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Nakatutok si Mav Gonzalez. 33 sa 41 committees ng Senado ang naipamahagi na ang chairmanship sa mga senador. Pinakamarami ang 4 na pamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano, kabilang ang Committee on Accounts at Justice. Tig-3 naman sina Senador Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Nakuha naman ng first-time senator na si Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Si Senador Win Gatchalian ang hahawak sa Committee on Finance na sumisilip sa national budget. Napunta naman kay Senador Camille Villar ang Committee on Environment, habang sa kapatid niya at dating DPWH Secretary Senador Mark Villar ang Committee on Public Works. Kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Migrant Workers at Public Services, habang ang Committee on Social Justice at Games and Amusement napunta sa kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo na papaimbestigahan daw ang lumalalang problema sa online gambling. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Ang mga miyembro na rin ng mayorya na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan nakuha ang Committee on Basic Education at Agriculture. Mananatili naman kay Senador Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kay Senador Jinggoy Estrada ang Committee on National Defense. Committee on Rules si Majority Floor Leader Joel Villanueva. Tinanggap naman ni Minority Senator Ping Lacson ang Committee on Electoral Reforms. Isa-schedule daw niya agad ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill na layong ipagbawal tumakbo sa parehong syudad o probinsya ang kaanak ng isang re-electionist incumbent hanggang second degree of consanguinity o affinity. 8 na lang ang natitirang komite. Sa mayorya, si Senador Lito Lapid na lang ang walang committee chairmanship. Si Senate Minority Leader Tito Soto, otomatikong miyembro ng lahat ng komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinukoy na rin ang iba pang senador na mamumuno sa natitirang Senate committees. Nadagdag sa pamumunuan ni Senador Bato de la Rosa ang Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, at kay Senador Mark Villar ang Government Corporations and Public Enterprises. Sa minorya naman, pamumunuan ni Senador Mig Zubiri ang Economic Affairs, Culture and Arts, kay Senadora Loren Legarda at kay Senadora Risa Hontiveros ang Women, Children, Family Relations and Gender Equality. 3 komite na lang ang natitira sa ngayon. Samantala, dineklara namang Deputy Majority Leaders sina Senador J.V. Ejercito at Senador Rodante Marcoleta, habang Deputy Minority Leaders sina Senadora Hontiveros at Senador Zubiri.